pa yung mga posisyon nila, kukuha na yan. Pero at this early, baka gusto nang pumwesto sa unahan ng mga ating mga top riders, no? Especially itong si Juday Yang dahil kailangan niya, no? Kailangan niya na mapunta sa unahan at makawala agad doon sa patag dahil napakahirap, nalagang napakahirap at matarik ang akyatan dito sa Baguio at mapapalaban siya sa mga Pinoy. At eto na nga po, dyan na po natin isasara ang ating introduction, ang ating pre-game kumbaga dito sa Stage 8 dahil magsisimula na po ang ating Stage 8 of your 2025 MPTC Tour of Luzon para kina Randy Caluag, Coach Alan Gregorio. Ko po si Carlo Pamintuan muli. Nagpapasalamat sa inyong matinding pagsuporta. Tigalawa pong Victoria Sports, dalawang MPTD, isang Excellent Noodles po at isang Standard Endurance Philippines. Mga kaibigan, meron ding Exodus Army Cycling Team member na si Dominic Perez na mga taga-Pangasinan din. Nagpapakitang gilas dito sa kanilang turf dito po sa Ilocanja Region. Sa ating lead 11-man lead pack ay si Ryan Tugawin. Hindi po ito si Joseph Habinar, no? Ryan Tugawin. Ryan Tugawin po, mga kaibigan, ang pumalit. Ang pumalit dito kay Joseph Habinar. Number 84 ng Malaysia. Ito po yung final sprint zone. Number 3 sprint zone sa stage 8. Number 105, Mark Joseph Lobiano ng MPT. At si Mervin Corpus, number 101 ng MPT. Ay drive hub. Ayan, talagang talaga drive hub, no? Bakbakan. May kita talaga natin yung mga sinusubukan nilang pag-alagwa, no? Pangatlong sprint natin yan for the day. So ayan na po, konting mga kwento about our 11-man lead pack. Rosario La Union. No, talagang nga namang napaka-busy ng ating kalye dito. No, ang ating mga motorista galing sa Ilocos. Marami sa kanila dito dumadaan kapag hindi sila pumapasok sa ating mga tollways. But you can see, no, ito na po ang Welcome to Benguet Province Arc. Simula na ng King of the Mountain. So ito na, dito na natin susukatin ang pagkuha natin ng mga numero, no? How we're gonna be getting the Eagle of the Mountain Award. Na ginagawa ngayon sa unahan itong mga lead natin, ano? At babantayan po natin yan itong si John Lloyd Cuenca. John Lloyd Cuenca, babantayan natin yan mula sa lead group. Titingnan po natin yan. Nagpipilit siya talaga, no? Nagpipilit siyang to keep up with the lead group. Nasa bandang hulihan po siya. Sa ating leaders, ito ngang number 46 na binabanggit natin kanina, itong si John Lloyd Cuenca ng Dandex T-Prime Cycling Team. Talagang nag-drop na po ito from the breakaway, from the lead group. At itong isang number 105 from MPT Drive Hub, si Mark Joseph Lobiano, no? Ito po ika-teammate ni Mervin Corpus na wala na ng kasabayan, itong si Mervin Corpus. So ang nasa harap ngayon ay 9 riders na. 9 riders po ang nasa kanilang nasa harapan. Bumitaw na po itong si number 46 at number 105. Sa ngayon, ang ahon po, ang speed nila o ang kanilang tinatakbo ay 18 to 20 kilometers per hour. So ito, makikita talaga natin dito, no? Ibang klase ang nagiging pagpadyak. Mga riders dito, partner, no? Tumatakbo ang mga fans. Kita mo halos pareho lang ang nagiging speed dito ng mga sumusuportang mga kababayan natin. Nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng suporta. Look at that sprint coming from a very young man, no? Na para makita ang or makapagbigay ng suporta sa ating siyam na siklista. Yes, Coach. At ngayon, binabantayan pa rin natin, minamanmanan ang galawan dito sa unahan
na kanina lamang ay mahigit 2 minuto na, no? Kasi itong kasama niya na si itong si Wahi, ito ay nanalo ng stage ito, Muhammad Zahin Wahi, kasama pa rin niya sa lead group, ay ito ang pambato daw nila when it comes to sprinting. Kaya eto ang combination nila ngayon dito, si 83 Noor Rosidi, siya naman ang bumabanat. Binabantayan natin sa trangko. Akala nila basta-basta ang paakyat dito sa Lions Head. Hindi po. Number 83, 84, 81 ng Malaysia. Tatlo nag-drop na po sila. Pag-iwanan na po sila ng ating lead group. Kabilang nga din po dyan si Dominic Perez ng Exodus. So mamaya-maya lang titignan natin ang talagang difference ng peloton from the lead group. Pero as of now, hindi na provisional yellow jersey bearer ang ating kababayan. No? Tingnan natin if I think is that check natin ang numero. No? Let's make sure who this rider is. But for the meantime, yung kalamangan ng lead group to the peloton is already very, very small. Alright mga kaibigan, dito si Nashlim po ito mga kaibigan. Of course, from the Reina, a climber, a Tour de Taiwan KOM ngayon now holds the yellow, the 7-man chaser mga kaibigan, at iniwan po mga kaibigan nitong si Nashlim mo mga kaibigan na talagang known climber, at pag once na na-reach nitong Cannon or Lion's Head ay talagang aalagwa ng aalagwa itong si Nashlim. Meron po tayong 7. Meron po tayong 7 riders mula sa peloton kanina na humahabol ngayon doon sa lead group. At kasama sa 7 ito, no, ay ang yellow jersey wearer ng 22 years old, former mountain biker, Nash Joshua Lim, ang Lion's Head. Ito partner, merong matinding pakaliwato, mas matindi pa doon sa hair clip na una niyang pinagdaanan. This is gonna go left. After about 20 meters, aakyat o pakanan. Mas matindi pa yon kaysa dito sa pinapadyak at ginagawa ngayon ni Joshua Nash Lim. Ito na yung sinasabi ko partner. Ito mas mahirap pa itong paakyat, itong paano na pakanan na to. Tapos merong isang matinding pakaliwa. Si Nashlim, naaamoy na niya ang mga pine tree habang humahabol. Itong si Jay Wong. Okay mga kaibigan, si Jude Wong ay humahabol. Ito, napakahirap na nito. Kita mo ang ating mga kababayan, partner, pumapalakpak na bumibigay ng napakatinding suporta dito kay Nashlim. Ito, off the saddle partner, talagang napakatindi nitong pagpadyak na ginagawa ng ating mga siklista dito sa pagdating ng ahon sa ulo ng leon. Kaliwa kanan, ganyan ang ginagawa ni Nashlim mga kaibigan ngayon. Climbing prowess is on full display. A time trialist at talaga namang National ITT Champion 2025 ito si Nashlim mga kaibigan, followed by Joshua Pascual. Yan na po ang sinasabi natin. Mga ito yung tinatawag natin mga underdogs. Talagang tapatan to, magiging headliners to. Ito nga mangyayaring ito, probably. Yan, nagbabantayan na sa trangko itong 2 climbers natin. Alam nyo, pag nakalampas na ito, nakalampas na ito ng Lion's Head, ito na lang yung konting natitirang matarik dito. After ng matarik nito, mas mabilis na ang pace nila. Okay, nagbabantayan, naglalabanan na sa unahan itong si Joshua Nashlim at isa pang kalaban na nakikita natin kanina, biglang humabol si Joshua Pascual. So Nashlim, Joshua Pascual, sino ang tatanghalin sa kanila na hari ng bundok? Maraming salamat. Ayan ang ating mga kababayan, talaga nga namang nakasubaybay. Nandyan rin sa third group na si Rostom Lim. Rostom Lim is already trying to catch up with our leaders. Mahaba-haba pa itong padyakan na nakikita natin dito. Ibig sabihin, itong si Joshua, 1 minute and 30 seconds na ang layo sa yellow jersey wearer natin. Nakadaan na tayo sa Loacan Airport, partner. Malapit na ang pagdating ng ating karera dito sa Camp John Hay.
Ito mga kaibigan, Joshua Pascual mga kaibigan, ano? Itong si Joshua Pascual talagang kinikilala to. Pumasok sa Excellent Noodles in 2022 at naging second best young rider at rookie ito ng Ronda Pilipinas. Sabi ko nga, lalabas at lalabas yan, partner. Merong lalabas na pangalan. Eto na, po papasok na tayo Papasok sa na. Camp John Hay. Yes! And this is, ladies and gentlemen, Joshua Pascual going solo to the finish. Joshua Pascual of Excellent Noodle Cycling Team taking the stage at siya ang magiging hari ng bundok, hari ng bulubundukin dito sa Benguet. Pascual, ayan, welcome na po siya. Welcome na po siya ng napakaraming tao dito. Labas nila pero makikita nyo, ay, nakangiti yan. Nakangiti. Ayan na! Sinusundan ng lead car. Joshua Pascual, mga kaibigan, of Excellent Noodles, King of the Mountain, is the final stage nakuha ni Joshua Pascual. At hindi na nga makakaungos itong si Mervin Corpus sa overall individual natin na general classification lead dito kay Juday Yong. Dito, sino yan? Okay mga kaibigan, number 24. Number 24. Si John Paul Morales na ito, partner. Ang sumusunod, magiging number 2 for a podium finish. Kukunin po nito si John Paul Morales. Si John Paul Morales po ito, mga kaibigan. Back to back, mukhang kukunin ni John Paul Morales ang pagiging most combative athlete po natin, ang most combative rider. Mukhang kukunin po ito ni John Paul Morales dahil siya po kanina ay patuloy pa rin sa pag-atake. Si John Paul Morales, pumangalawa po ngayon kay Joshua Pascual. Ito si Junel Carcueva, partner, nakapasok na rin ng MPT Drive Up. Itong si Joshua Lim, nakapasok na rin. Hindi na-sustain yung Yes, pagpadyak sayang. nitong si Joshua Nash Lim. Yes, sunod-sunod na po yan mga kaibigan. Jonel Carcueva ng MPTD. RR King Roque, partner, RR King Roque, nakapasok na rin. Nicole Pareja, Rostom Lim, nandito na rin ng MPP Drive Up. James Escombien, nakadating na rin dito sa ating finish line.